This time, dadako na po tayo sa Baptist Favorite. Amen? Baptist Favorite. Patayin muna natin yung mga pastors natin. Please stand up. All our mission pastors, please stand up. Ayan. So, mahina ang palakpakan nyo sa mga pastor. Ayan. Anak, re-request ko kayo ha. Diyan natin papwestuhin yung mga mission pastor natin sa bandang harapan. Ayan. Okay. Hindi po, kayo po. Okay lang po kayo dyan. Hindi, I mean, yung inalisan po nung mga pastor, pwede po nilang i-fill up yun. Ayan. I-occupy. Sa mga kasama natin sa online ha, maraming salamat sa inyo at welcome kayo sa iba't ibang lugar na pinagmiministeryohan po natin. Alright, kung ready na po kayo, I believe wala na pong magiging distraction sa ating pong pag-aaral ngayon. 2 Chronicles chapter 26, please. Considering that we are remembering and celebrating the Pastor's Appreciation Month, at ito po yung in-request po sa akin, just to tell you the truth, I really appreciate your effort because may engagement po ako today. At nakakatuwa, dahil nung kausapin po ako na baka pwedeng magkaroon po tayo ng Sunday na maging Pastor's Appreciation Sunday po natin. So, pinakiusapan po namin yung engagement po ngayon, and praise God, pumayag po siya. Tingnan niyo po tayo nakikiusap po sa kanila na baka po pwedeng dito naman po sa church natin. And napakigaan po, right away, pumayag at naintindihan po niya ang ating pong dahilan. So, we are here para po sa ating paggunita, pagbibigay halaga, pag-appreciate sa mga lingkod ng Panginoon. So, ang message po natin, ang title po, Acknowledge the Man of God. Acknowledge the Man of God. All right? 2 Chronicles chapter 26, please. 2 Chronicles chapter 26. Okay, ang sabi po, then all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king in the room of his father Amaziah. He built Elot and restored it to Judah. After that, the king slept with his fathers. 16 years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. And his mother's name also was Jecoliah of Jerusalem. Verse number 4. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah did. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Medyo lundagan po natin for the sake of time. Verse number 16. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami na kami po'y muling nagkatipon-tipon. We praise you, Heavenly Father, for your goodness. We praise you for your love. Thank you for saving us, O God. Thank you for the gift of eternal life. And this morning, Lord, as we come to you, as we humble ourselves before you, may you again talk to us and teach us, O God. Magsalita ka po, Panginoon. Nakikinig po kami na iyong mga lingkod. Nakikinig po kami na iyong mga anak. Nawa walang isa man po sa amin sa pagtitipong ito kasama ng mga nanonood sa online na hindi po mapagpapala. May you bless us all, Heavenly Father, as we listen to thy precious words. And this morning, Lord, I want to commit to you everything.
Because I know, Lord, that without you, I can do nothing. So please help me. Please give me wisdom. Please guide me. Touch your heart of your people, O God, we pray. Kung may mga hindi pa po nakatitiyak ng kaligtasan, may mga first time po kami na wadakilang Diyos, ito ang maging araw ng kanilang kaligtasan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. So, acknowledge the man of God. When I say the man of God, pinatutungkulan po natin, ito po yung itinalaga at inanoint ng Panginoon. At dito po sa storyang ito, actually po, kung tutuusin po ang highlight, ay si King Uzziah. At atin po nabasa mga kapatid sa panimula, na ito pong si King Uzziah, mga kapatid, 16 years old pa lang, nagsimula na po siya. He began to reign. At sa pangkalahatan po, nilinaw sa atin na siya po'y nag-reign ng 52 years in Jerusalem. At para po sa pinaka-buod ng kanyang kwento, he started good. He started doing what is right. Siya po'y nagsimula na siya ay mabuting hari. Siya po'y nagsimula na laging hinahanap ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Siya po'y nagsimula na masasabi nating tama sa paningin ng Panginoon. And as expected, if we are doing what is right, what will happen? Mga kapatid, according to this chapter, as he sought the Lord, God made him to prosper. Mga kapatid, what a good message. Na kapag ka sa buhay po natin, lagi nating hahanapin ang Panginoon, itiyakin ko po sa inyo na magkakaroon ng magandang direksyon ang inyong buhay at tiyak na tayo po ipagpapalain ng Diyos. Amen? That is exactly according to the story of King Uzziah. Because he started right, because he started good, he started doing the will of God in his life, ang sabi po ng Bible, siya po ay nag-prosper. Pero ang malungkot sa storyang ito, nung napagpala, nagbago na. Hello? Nung siya po'y napagpala, nung siya po ay inangat sa buhay, nung siya po pinagpala sa gawa ng kanyang kamay, mga kapatid, ang naging problema na his heart was lifted up. Ibig sabihin, sa mas maiintindihan nating salita, tumayog. Ang ibig sabihin po, tumaas. At gusto ko ngayong umagang ito, magbantay tayo sa ating mga sarili. Diba? Siya po, nagbago sa kalagayang maganda na kalagayan na siya ay umangat sa kanyang buhay. Baka mamaya, meron po sa atin, di pa nga umaangat, di ba, matayog na. Baka mamaya, hindi pa nga, wala pa nga nararating, ang lakas na ng dating, di po ba? Kung itong may narating, kung itong nanagana, kung itong pinagpala, nung tumaas at tumayog ang kanyang kalooban, ito ang naging dahilan ng kanyang destruction, it is simply mean, mga kapatid, na dapat medyo maging paalala sa atin ito. Okay? So, in this message, I want you to see the importance of the man of God. Mga kapatid, mga minamahal, nandito tayo, and the reason why we are allowing the church to somehow have this kind of gathering to acknowledge and appreciate the man of God, because even in the Bible, we can say na yun po ang itinuturo po sa atin. Minsan sasabihin ng iba, hindi ba self-serving, pastor? Kasi ikaw ang pastor, ikaw ang magtuturo niyan. Mga kapatid, dahil pastor ako, ang aking pong commitment, ang task is to preach the whole counsel of God, and if it is Bible, hindi ko siya titingnang self-serving. Titingnan ko siya sa scripture-serving idea. Diba? Alam nga naman pong Pastor's Appreciation Sunday, ang ipipreach ko po tungkol sa kung saan-saan. Di po ba?
So medyo inaakba po natin. So this morning, I want all of you to see the importance of acknowledging the man of God. Kasi hindi po siya nilagay ng Diyos ng ganun-ganun lang. Di ba? For sure, sa konteksto natin ngayon, bago tayo lumusong dito sa storya ni Uzziah, sa konteksto natin ngayon, kaya po kayo binigyan ng pastor, may malinaw na purpose. Tama po? Of course, this is for your direction. Para po maidireksyon po tayo. This is for our development. Para tayo po ay mag-improve, mga kapatid. Di po ba? Para sa ating pong devotion and dedication. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. So it is good, it is very important for us to appreciate and acknowledge that God gave us leader or pastor that will take care of us, that will take good care of our spiritual welfare, and it is but right for us to somehow consider that. Amen? Siguro po pag pinag-usapan natin doon sa idea ng storya ni Uzziah, kung nasaang bahagi dito, yung tungkol sa lingkod o sa mga tagapangasiwa o mga itinalaga ng Panginoon. Tuloy po natin ang pagbasa. Ang sabi po ng verse number 16, "But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. And Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of the Lord that were valiant men. And they withstood Uzziah the king, and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God." Verse number 19. Listen to this. "Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense, and while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence, yea, himself hasted also to go out, because the Lord hath smitten him. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in a several house, being a leper, for he was cut off from the house of the Lord. And Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amos, write." So kaya heto po tayo ngayon. Binasa natin, pinag-aaralan po natin. So it is good to learn from the life of Uzziah. Okay? Magandang matuto po tayo. And by this, I want all of you to see how important it is for us to always acknowledge the man of God. Amen? Pagka po may itinalaga na ang Diyos, mga kapatid. Kaya dito po ang ilang mga puntos na ibibigay ko sa inyo. Una, in acknowledging the man of God, acknowledge His anointing. The anointing of God. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong maintindihan natin na actually po, kung tutuusin, even king way back then, ina-anoint ng Panginoon. Pero may specific na kung saan itinatalaga po sila. At ang king, hindi itinalaga para siya ang mga siwa sa altar o sa bahay ng Panginoon. So siya po ay para sa bayan, mga kapatid. So, kahit hari, dapat alam natin ang limitation at dapat may klarong idea tayo about God's anointing at merong inanoint ang Panginoon specifically para maging tagapangasiwa. Amen? And by this, we will apply that. Na ang mga pastor natin, anointed by God yan. Sila po ay anointed o appointed of God. So kaya yun ang pwede nating i-consider ngayon.
the anointing and the appointing of God. Kung paano po na ang Diyos tumatawag, na kung paano pong ang Diyos nagtatalaga. Sa Old Testament, alam natin na ang mga prophet po ay tinalaga ng Panginoon, kaya dapat i-acknowledge po ang pagtatalaga ng Panginoon sa mga propeta. Amen? This simple message, I believe, is very important for all the members, for all the believers to understand, because in the church, mas maganda nagiging takbo pagka marunong tayong kumilala. Di ba? So, in application, siya po hari na eh. Siya po hari na, pero inilalagay pa rin na dapat maging subject siya doon sa tagapanguna sa altar, doon sa dapat tagapangasiwa na itinalaga ng Panginoon. Di ba? Tayo po, kung hindi tayo hari, sa paano natin i-applyan? Ay, hindi po ako hari po ako ng sablay. Yung iba naman, hari ng yabang, di po ba? Oh, mga kapatid, mga minamahal, ang idea nito, yung kapag ka ikaw ay may pinangahawakan sa sarili mo. Hari ako eh. Di ba? I should be the powerful man. Ako yung dapat masusunod. Sa atin po, paano natin i-apply yan? Alam mo ba na ako'y boss sa opisina? Alam mo ba na ako ay umahawak ng isang malaking korporasyon? Alam mo ba kung ano ang tinapos ko? Alam mo ba kung ano ang estado ng buhay ko? Alam mo ba kung gaano ako kayaman? Alam mo ba kung ano ang position ko? Mga kapatid, kahit malaman ko yan, hindi nagpapabago sa katotohanan na dapat alam mo rin na ang anointing ng Panginoon ay isang napakahalagang bagay. Si King Saul. Kilala niyo si King Saul? Mga kapatid, maliwanag ito na si King Saul, para sa mensaheng ipaparating ng Diyos, ipinararating niya through his anointed prophet. Di ba? So, anong ginawa ni King Saul? He disregarded God by disregarding the prophet. So, that is why I am telling you this morning, we need to give, high regard sa Diyos sa pagkilala sa taong nilahiran niya ng langis. Okay? Tingnan niyo po, at matuto tayo kay David. Diba? Matuto tayo kay David. Siguro po, isang simpleng kwento. Itong si David, nagpakita ng kagilagilalas na gawa. Una, nung kanyang talunin si Goliath. Pangalawa, yung kanyang matinding performance in the battle, na siya'y pumapatay hindi lang ng libo-libo, kundi ng laksa-laksa. At yan po ay maliwanag na nanotice ng mga tao. And because of that, sumobra ang paghanga ng mga tao kay David at hindi nila napigilan ng sarili nila. And they shouted, si King Saul pumapatay ng libo-libo, pero si David pumapatay ng laksa-laksa. E di siyempre nasaling ang ego po ni King Saul. Ang pinagbuntunan po niya ng galit si David. And that is very unreasonable. Diba? Napaka-unreasonable mo naman na yung asset mo, kinainggitan mo only because people, they are appreciating him. So kaya, saan dinala si King Saul ng galit? Saan dinala si King Saul ng inggit? Sa isang napaka-crooked na hakbang. Na ready siya na mawalan ng David. Pinagtangkaan niya how many times ang buhay ni David. At alam niyo kung anong tinuro ni David sa storyang ito? Kung paano mag-acknowledge ng anointing ng Panginoon. Sabi po ni Abishai, di ba? Kasi dumating doon sa point na ito pong si King Saul natutulog, mga kapatid. Di ba? Ang ibig sabihin, kung si David po ay katulad ng typical na tao, sabi ko nga, isipin niyo po kung paano kumilala si David ng anointed ng Panginoon. Ito, king ang pinag-uusapan natin, Ang message ko po sa inyo tungkol doon sa prophet, tungkol sa man of God. Pero gusto kong sabihin sa inyo, in principle, kung paano dapat nag-acknowledge tayo ng divine anointment.
Diba? Yung anointing ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ni Abishai, okay, David, hayan na si King Saul. Spiritual pa nga ang dating eh. Binigay na siya ng Diyos sa iyong kamay. Pwede na to. Pero King David, wag na ikaw, ako na lang. Bigyan ko lang ng isa to, tapos to. Hindi na kailangan dumoble to. Anong ginawa ni David? Nirebuke. Sabi niya, hindi kailanman po pwede na mag-uunat ka ng iyong kamay laban sa nalahiran ng Diyos na guiltless ka. So the principle that I would like all of you to see is that in the anointing of God, ang tama po, kilalanin po natin yun. In fact, hindi na nga kailangan tulog si King Saul eh. Labanan po ni David ng talagang mano-mano yan eh. Mga kapatid, maniwala po kayo, hindi mananalo si King Saul. Why? Sapagkat ang level ni David mataas, kaya niyang pumatay ng laksa-laksa. Doon pa lang po sa kung paano sila nakikipag-battle, po pwede ng panghawakan ni David. Pero the principle is very clear. Hindi binabaliwala dapat ang divine anointment. Kasi iniisip ni David, Diyos ang nagtalaga eh. Diba? Nilagay pa rin siya ng Panginoon. Yung konseptong yun ang dapat yung maintindihan. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang magagawa ng inanoint ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon perpektong makakaganap ang mga pastor. Pero hindi yun nagbibigay ng lisensya upang tayo po ay gumawa ng hakbang laban sa nilahiran ng Panginoon. Kaya balikan natin si Prophet Samuel. Nagpapatibay na pasaway talaga tong si King Saul. Sinabi na ni Prophet Samuel, ito ang sabi ng Diyos. Pero ano po ginawa ni King Saul? He disregarded what Prophet Samuel said. Ang anointment ng Panginoon, the anointing of God, is very important for all the godly people to acknowledge. Kaya huwag mong palabasing godly ka kung hindi ka marunong magbigay ng pitagan sa, di ba? Acknowledge the anointing of God and also acknowledge the authority given by God. Huwag niyo pong babaliwalain. Kilalanin po natin yung authority na Diyos ang nagbigay. Hindi basta inanoint lang, kundi binigyan siya ng kapangyarihan. Even king, hindi po pwede na siya'y hindi kikilala dapat sa taong itinalaga ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi po ng mga priest, King Uzziah, this is not your job. Hindi ka authorized para mag-burn ng incense. Trabaho yan ng mga priest, mga kapatid. So, ibig sabihin, para lang po magkaintindihan tayo sa napakasimpleng bagay, kung miyembro ka, miyembro ka. Hindi yung magmamatalino ka at papasok ka sa pangunguna sa inilagay ng Diyos at binigyan ng Diyos ng kapamahalaan upang pangunahan ka. Ang church po ay hindi patalinuhan. Ang church po hindi pagalingan. Ang usapan sa church, patapatan. Ibig sabihin, sundin ang Diyos sa ating buhay. Amen? So we need to always obey the authorized person. Hebrews 13:17. Ano po ang sabi? Obey them that have the rule over you, and submit unto yourselves. So acknowledge the authority given by God. Una, the anointing of God. Second, the authority given by God. Hindi ang tao ang naglagay. Diba? Diyos ang tumatawag. Ako bilang pastor nyo, hindi naman ako tumayo rito. Na alam nyo, kaya po ako nagpastor kasi pinilit po ako nung naging pastor ko eh. Kasi nung niligtas po ako ni Sir Lyndon, nung senior po ni Sir Lyndon, ang kaligtasan sa akin, pinilit niya ako magpastor. Wala po, pinersecute pa nga po ako ng mga persecutor nung ako po'y nagsuko ng buhay.
Bakit? Kasi ang tawag ko po sa Diyos nang galing. At dahil ang pastor tinawag ng Diyos, ang authority niya sa Diyos. Kaya lagi ko nililinaw. Siya ang tawag natin, tao ng Diyos. Kaya natin nililinaw na tao dahil bilang tao, hindi siya perpekto. May pagkakamali siya. Pero pag ikinapit nyo, tao ng Diyos, doon pumapasok yung authority. Tao siya, oo, pero tao siya ng Diyos. It means to say that God authorized him para po sa pangunguna at pangangasiwa. Alam niyo po, hindi naman siguro ako maglalakas loob na pangunahan ko ang mga tao ng ganun-ganun lang. So the reason why I am very confident to lead you and to do the job, because it is God who appointed me and authorized me para po maging tagapanguna sa church. Sa sukatan ng talino, di ba? Siguro, kasi nasa 200 plus na tayo ngayon, siguro dito sa 200 plus na yan, baka ako yung pinakahuli, kung hindi man, pangalawa sa huli. Ang tiyak kong ang huli dyan, hindi na, wag na natin pag-usapan niya. Di ba? Pero hindi nga patalinuhan eh. Sabi ko nga sa usapang sa Diyos, kung matalino ka, dapat naintindihan mo yung disenyo ng Panginoon. Ipakita mo ang talino mo na madali mong maintindihan na kung sinabi na pasakop ka sa tagapanguna, pasakop ka sa namiminuno sa iyo, dapat naintindihan natin yun. Kaya pag may hindi kayo gusto sa mga pamahalaan, pamunuan natin, sa Diyos nyo po dalhin yung petition nyo, wag sa kalsada. Di ba? Ganun po ugali natin, magsisisigaw tayo sa kalsada. Sino ba ang ating pong, ang pinangahawakan natin, may Diyos na nagtatalaga, may Diyos na nag-aalis. Kaya kung pinapayagan ng Diyos, may dahilan po siya. Hindi ba ang unang people's power na ganap po doon sa bayan ng Panginoon? When the people shouted for a king, that is not the design of God way back then. Alam natin na tumatakbo sila po'y nasa judges stage, but because of human reasoning, nako, may problema ang mga anak ni Prophet Samuel, hindi tayo papayag, and because of that, nag-aklas na po sila, at sumigaw na po sila, na sinabi nila sa Diyos, bigyan mo kami ng hari, na katulad ng ibang bansa, na manguuna sa amin. Ayun, request granted. Sino binigay? Si King Saul. Permissive will Pinangunahan nila ang Diyos tinuruan sila ng Diyos. So, sino binigay? Si King Saul. Ano ang naging konsekwensya? Chaotic or divided kingdom. Naintindihan niyo po? Mga kapatid, laging ang importante po, yung pagkilala doon sa authority na ibinigay ng Panginoon. Kaya kung kayo po'y may mga petition, sa Diyos nyo po'y tawag. Halimbawa po, di ba? Hindi naman kayo obligado Halimbawa lang po, hindi nyo na kaya talaga yung leadership ng pastor. Wag na iba. Ako po, mga kapatid. Di ba? Halimbawa, hindi nyo na mabear na ganitong itsura ng pastor nyo. Try nyo umanap kung may makikita kayo, mga kapatid. Siguradong marami. Tama? Kaysa naman sa magsasama tayo na walang pagsusunuran. Di ba? Mga kapatid, hindi natin kailangan magsiraan. Kung ang tingin mo, mali na ang tinuturo, kung ang tingin mo, hindi na yun ang ayon sa, huwag kang magpakabayani sa church. Sagot mo sarili mo. Ang ibig sabihin, kung yun ang pananaw mo, edi humanap ka ng mangunguna sa iyo, nakikilalanin mo. Hindi po division ang kailangan. Kung hindi mo kayang kilalanin at hindi mo matanggap ang authority o ang pangunguna ng iyong tagapanguna, humanap ka ng kikilalanin mo yung pangunguna niya. Kasi yun ang disenyo ng Diyos na pag nagsama kayo sa church, kailangan matuto kang pasako. Sabay-sabay nga, Hebrews 13, verse 17. Sabay-sabay po, mga minamahal. Nakakasunod po kayo? Okay, loud and clear. Hebrews 13:17. Ready, begin. Amen? Mga kapatid, malinaw po, obey them that have the rule over you and submit yourself.
So the Bible is teaching us to acknowledge the authority given by God. Tama po? At pagka tayo po hindi na magkakasundo talaga, pwede tayo maghiwalay ng maayos. Hindi natin kailangan mag-away. Kasi ako bilang Baptist, I believe in the individual soul liberty. Yung bang pagka talaga hindi mo kaya, hindi mo na matanggap, sige lang po. Diba? Di humanap ka ng church na kaya mong kilalanin yung authority. Ngayon, kung doon sa nilipatan mo, problema pa rin yan, hanggang sa nakailan ka na, baka hindi naman yung mga inaalisan mo may problema. Diba? Baka hindi ka tupa, baka tipaklong ka. Diba? Hindi po tayo negative. Doon sa usapan, mga kapatid, na may mga member tayo na po pwedeng napunta sa ibang church o may nasa ibang church na napunta sa atin as long na walang siraan. Ito kasi ang principle ko. Pagka po ang pupunta sa atin ay maninira ng kanyang pinanggalingan, parang naaamoy ko na, delikado ako isang araw dito. Dahil baka mamaya, pagka umalis sa atin to, the same thing ang gagawin nito. Kasi bira naman yung aalis na sasabihin nila, alam mo, umalis ako sa church na yun kasi may diferensya ako eh. Oo. Pasaway kasi ko, kaya umalis ako sa church na yan. Kadalasan, pag-aalis, yung reality, meron tayong hindi matanggap o hindi nagustuhan. Well, kung ang basis mo tama, walang evil doon. Pero ang magpapaging evil lang kung maninira ka ng pinanggalingan mo. Kaya hindi po welcome sa church na ito ang mga nanggaling sa ibang church na maninira ng kanilang pinanggalingan. Kaya pag kami pupunta rito, okay, welcome ang lahat dito. Basta tiyakin mo lang na hindi ka makikipagkwentuhan sa miyembro at makikipagtsikahan tungkol sa hindi mo nagustuhan. Kayo ng Diyos ang nagkakaintindihan, mag-observe ka, at kung nakita mo na Diyos ang nagdadala sa iyo dito, with open arms and with all our hearts. Kasi hindi naman sa akin to, sa Diyos to eh. Dapat naman bilang pastor, maniwala ako na hindi naman lahat ng, kung si Barnabas nga, si Pablo, pareho ng dedikasyon sa gawain ng Panginoon, dumating pa sa punto na nagkaroon sila ng conflict, di ba? Naghiwalay sila. Nagtalo pa nga sila nung maghiwalay eh. Pero wala na kayo nabasang siraan pagkatapos. In fact, sa kahulihan, sa bahagi ng pagmiministeryo ni Paul, nirequest pa niya si John Mark na ugat ng kanilang pagtatalo. Remember that story? Doon sa missionary journey po nila, nung first missionary journey, tumalikod si John Mark, iniwanan po sila, at pagdating ng pagkakataon na sila ay magkakandak ng second missionary journey, ang sabi ni Barnabas, isama natin si John Mark. Ang sabi ni Paul, no! Iniwan tayo niyan. Sabi ni Barnabas, bigyan natin ng pagkakataon. Sabi ni Pablo, no! No man putting his hand into the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ang sabi naman po ni Barnabas, if a man be overtaken in a fault, you would serve spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself lest thou also be tempted. Magkaiba yung binigyan nila ng pansit. Di ba? Pero hindi nyo pagtatalunan kung sino tama at mali sa kanila. Kasi pareho silang may tama. Parang pangit pakinggan yung pareho silang may tama, no? May punto. Ayan, pareho silang may punto. Diba? Kasi medyo nagduel si Pablo doon sa pag nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon, wala nang ayawan. Tanong ko po sa inyo, yun ba salita lang ni Pablo o pinatunayan niya? Grabe po, pinatunayan. Kaya maintindihan nyo si Pablo kung ba't ganun ang damdamin niya sa mga talikurin, sa mga ayawin, ayaw niya na ganun ang kasama. Kailangan maintindihan natin si Barnabas. Bakit? Kasi ang gift niya, gift of exhortation. Gift of encouragement. Ang trabaho namang binigay ng Panginoon kay Barnabas, yung mga nabubual, yung mga nangihina, talagang encourage niya para bumangon. Pareho silang may punto, mga kapatid. Minsan tayo po, may tama lang tayo, kaya po tayo talaga gumagawa ng issue eh. Di ba? Mga kapatid, hindi
kailanman kalooban ng Diyos na ikaw ay maging sanhi ng pagtatalo-talo, ng kasiraan at ng division sa gawain ng Panginoon. Hindi ka obligado kung tutuusin. Malayang malaya ka. Pero don't give yourself a reason para, an excuse para gumawa ng hindi ikaayos sa church. Ang mabibigat na kaso, yung bang umalis sa church, bakit? Hindi gusto ang kulay ng kortina. Napakalalim ng basis nun, ano? Diba? O kaya, hindi niya gusto ang design sa altar. Diba? Meron akong alam umalis po ng gawain nila. Bakit? Kasi may cross daw. Hindi ba bawal ang cross? Pero pag kumakanta po ng At the Cross, tuwan-tuwa po siya. At saka yung I'll cherish the old rugged cross. Mga kapatid, ang masama yung mga images. Pero yung simbolo ng ating kaligtasan, yung simbolo, di ba? Makikita nyo po yan, mga kapatid. So kaya ang importante, marunong kang kumilala sa taong binigyan ng Diyos ng kapamahalaan para pangunahan ka. Amen? Tingnan nyo po, kung ang Diyos kaya magtatalaga ng tao at hindi niya bibigyan ng authority, ano kaya gagawin ng mga tao? Yung binigyan na nga ng Diyos ng authority, mayroong lumalaban pa di how much more kung walang authority na ibinigay? Halimbawa, sinabing ikaw ay pulis, pero wala kang otoridad, na ikaw ay talagang, walang binigay na manguhuli ka? Kapatid, it is always important to consider the God-given authority, and I am telling you that the pastor, in the biblical perspective, God is the one who gave him authority. Okay? So acknowledge the anointing of God. Mga kapatid, acknowledge the authority given by God and acknowledge the advices from God. Diba? Alam nyo po, ang pastor hindi lang preacher. Counselor po yan. Nagbibigay ng payo po yan. Kaya mga kapatid, sa mga panahon hindi nyo kasama sa preaching, mga kapatid, kayo mismo makapagpapatunay. Minsan nga, nobela pa yung mga isinusulat nyo para, di ba? And your pastor is giving you time and attention because he is aware that one of his tasks is to give advice and counsel to the members of the church. Sinabi na ni Prophet Samuel kung ano ang dapat gawin. Diba? So, pero ano po ginawa po ni King Saul? Hindi pa rin nakinig. Ginawa pa rin yung sarili niyang gusto. At nangangatwiran pa, kasi yun ang gusto ng mga tao Kapatid, si Uzziah. Malinaw po na in-approach na rin siya ng mga priests at sinabing, hindi para sa iyo yan. Diba? So mga kapatid, importante na para ma-enjoy mo, na mananampalataya ka, ma-enjoy mo na may pastor ka, huwag ka naman bara-barabay. Dahil may pastor ka, matuto ka namang humingi ng payo. Amen? Ngayon, iba po yung payo, iba yung utos. Ako po yung pastor na nagpapayo, pero hindi po ako nag-uutos. Diba? Kasi ang Diyos ang siyang nagtalaga sa pastor upang gabayan ang mga miyembro. Kaya nga ano nililiwanag natin? Hindi ba ang trabaho ng pastor is guiding, guarding, and growing the sheep of God? Ibig sabihin, growing, di ba? The flock, para lumago, mga kapatid. Kaya nga, nakakatuwa makakita ng mga members na sila mismo nakapagpapayo na rin. Opo, na-promote na. Di ba? Gumaling magpayo. Bakit? Dahil buong buhay niya, puro wala nang ginawa, kundi payuhan ng payuhan ni pastor. Dahil laging siya ang, alam niyo po yun, yung lumalapit para doon sa advice, in a way, nakakatulong kasi nakapagpapayo ka din doon sa iba. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Kaya pagka kayo, may mga posting kayo, hindi ba? Kinukuha ko yung attention nyo at sinasabihan ko kayo bilang payo, hindi makakatulong yan. Ganito ang po pwedeng maging implications niyan. Ganito ang po pwedeng maging resulta niyan. Mga kapatid, ganun din naman. Pagka po kayo ay humahanap ng trabaho, pagka kayo ay humahanap ng mapapangasawa,
pa. Kaya pagka kayo ay umahanap ng sakit ng katawan, di ba? Importante na may gumagabay po sa atin. Di ba? So acknowledge the advice from God. And please, also acknowledge the alarm from God. Alam niyo po ang isang trabaho ng pastor? Magbigay babala. Magsabi sa mga miyembro. Kaya nga sabi ko, guarding and guiding. Sinabi niya, inalarma niya. Di ba? Inalarma nila. Ang dami pa nga sumamang mga priest para sabihin, King Uzziah, hindi yan ang trabaho mo. Hindi ka po pwedeng gumawa niyan. Okay? So, binigyan ng babala, nagmatigas. Ano nangyari? Kinetong. Di ba? Mga kapatid, at ang malungkot, nakamatayan niya, hari ka, kinamatay mo, ketong. Hari ka, pero miserable ang naging buhay mo. Ano dahilan? Hindi nakinig eh. Di ba? Hindi kinilala yung anointing ng Diyos. Hindi kinilala yung authority given by God. Hindi po pinakinggan yung advice. Mga kapatid, at hindi rin nakinig sa warning, sa pag-alarma ng mga priest sa kanya. Ang linaw po dito sa storya, at ang ugat ng lahat, walang iba kundi ang kataasan. Di ba? Mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi dito po sa talata. Di ba? Pinagsabihan na po siya. Pero ang sabi ng verse number 19, then Uzziah was wroth and had a censer in his hand to burn incense, and while he was wroth with the priest, the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Alam natin na talagang ang mangyayari po talaga pagka may ketong, inihihiwalay po yan. Diba? Kaya isa kang isinumpa pagka yan po yung naging kalagayan mo. At ang sabi po, ang linaw-linaw. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out. Ang sabi po, because the Lord had smitten him. Kaya may disadvantage kapag hindi ka makinig sa payo ng pastor. Meron pong disadvantage kapag hindi ka magbibigay atensyon at di mo kikilalanin yung pag-alarma ng pastor mo sa'yo. Nako, mali yung ginawa mo. Mali yung ganyang klase ng trabaho. Hindi ka dapat nang lalamang sa kapwa mo. O, mahirap yan. Isasapalaran mo yung magiging buhay, pag-aasawa mo. Dahil ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na kapag ka naluwa ay, pagka napaso ay iluluwa. Dapat pumili ka ng partner na ayon sa itinalaga ng Panginoon sa iyo. 'Di ba? Paano mo sasabing tama yung partner mo kung sa kalagayan pa lang na alam mong wala kayo doon sa kalagayang legal, gumagawa na kayo ng hindi ayos. Yung pa lang hudyat na, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, yung dadaling ka sa tuwid, yung gagawa ng tama, yung hindi ba, hindi maglalayo ng puso mo sa Diyos. So kaya maganda ngayon pa lang maalarma na tayo. Baka mali ang trabaho mo, baka mali ang direksyon mo, baka mali ang pinipili mo, baka mali ang pinipilit mo, mga kapatid. Pinilit ni King Uzziah. Hindi para sa iyan, King. Hindi ikaw ang nakatalaga para dyan. Nagalit pa. Parang mga young people minsan na pagka pinapayuhan mo, si Pastor KJ. Mali, KJB kami mga kapatid. Kulang pagka KJ lang, kulang. KJB kami mga kapatid. Nasaan ba si JB? Huwag yung titingnan kontrabida yung pastor. Hindi.
Concern siya kasi kaya kayo binigyan ng pastor para payuhan kayo. Kaya kayo binigyan ng pastor para bantayan kayo, para maingatan kayo. Kaya habang may panahon pa, pag may pag-alarma na ang Panginoon, kumabyo ka na. Hindi ka tulad ni King Josiah, pinaalalahanan na, pinayuhan na, sinabihan na, at inalarma na. Pero nagpumilit pa din. Ang sabi ko, mananalo ba tayo sa Diyos? Kasi hindi naman si pastor yun eh. It is about the anointing and the authority given by God. It is a God-given task for us, pastor, to give advice and to alarm the people about the possibility of trouble. Kailan kaya ang miyembro hindi kikilala sa anointing ng Panginoon, sa authority? Kailan kaya darating yung pagkakataon na ang mga miyembro, sa anong sitwasyon kaya darating yun, na ang miyembro hindi na makikinig sa payo ng pastor at hindi po bibigyang pansin ang mga papala at paalala ng pastor? Alam mo kung kailan? Balikan niyo yung verse 16. Pagka ang naging tingin mo na sa sarili mo, somebody ka na. But when he was strong, his heart was lifted up. Minsan nga, may mga miyembro, kala nila, ang napagtataguan nila yung pastor eh. Diba? You can run, but you cannot hide. Wala kang pupuntahan na hindi ka hayag sa Diyos. Diba? Yung pastor, human instrument lang. Yung prophet, human instrument lang. Yung priest, human instrument lang po yan. Pero ang totoo nun, it is God na nagtatalaga. So kaya, mga kapatid, pansinin niyo po yung mga miyembro na kumikilala. Tingnan niyo po ang direksyon ng buhay nila. Sino napapariwara? Yung mga pasaway. Yung mga ayaw makinig. Yung mga nagmamatigas. Mga kapatid, it is but normal for us na magkamali. Pero ang hindi yata normal na Kristiyano ka, na-realize mo lang mali, tuloy-tuloy ka pa din. Ipipilit mo pa rin. Ang laking pagkakataon na. Sinabi na ng mga priest, King Josiah, hindi para sa iyo to. Hindi ka po pwedeng mag-burn ng incense dito sa altar. Trabaho namin ito. Sinabi na nung king yan, nagkaansak sa king yan, nagalit pa. Di ba minsan ganun po tayo? Tingnan ko pag umalis ako dyan. Sino na mga ngasiwa ng music ministry? Si Pastor Jabez pala yung pinag-uusapan natin dito. O, ito po, mawawala, hindi ho dahil sa negatibo. Siya po'y mawawala sapagkat siya ang magpapastor sa Living Water Baptist Mission, London. Mga kapatid, ingat ko yun. Pagka binibigyan kayo ng posisyon, hindi kayo binibigyan ng pagkakataon para maging proud. That is very risky, di ba? Yan pinaka-dangerous eh. Kaya nga sabi ko, bakit ba darating sa punto na magkakaroon tayo at mangingibabaw po ang hindi pagkakasundo kung ang humility ang nasa gitna ng lahat? Okay? Kontrahin nyo kung mali. Ha? Pagka po ba ang pinag-usapan natin yung mga hindi magkasundo, mga kapatid, presente ba ang humility doon? In the absence of humility, for sure, conflict. Lagi yan. Bakit? Sa conflict ang lagi nyo maririnig. Kasi siya kasi mali yung ginawa niya kasi lagi ka nakaturo sa iba. Na ang mali, iba. How about you? Kaya sabi ko, pag nagka-counsel ako, ang payo ko, hindi yung problema nung ka-conflict mo. Kasi lagi ang lalapit sa iyo, alam niyo po, kaya hindi ko po gusto yung ginawa po ni brother, yung ginawa ni sister, yung ginawa po niya, yung ginawa po, kasi po, ganito po. Sige, okay, wala siya walang kwenta, kahit anong sabihin mo sa akin tungkol sa kanya, wala siya. Ang gusto ko lang malaman, sa sitwasyon niyo ba, sa bahagi mo ba, wala kang problema? Meron din po, kaya lang, siya hindi, wag nga natin siya pag-usapan. May problema ba sa bahagi mo? Opo, pero ano lang po, yun ang pag-usapan natin. Kasi ikaw ang kausap ko Kahit pag-usapan natin lahat ng problema sa kanya, kung wala siya rito, walang pagkakataong masolve yan. Ang magandang pag-usapan natin, may nakita ka bang diferensya mo? Opo. Ano yun? Nakikipagtalo rin po kasi ako Di yun ang ating ngayong iayos.
Di ba? Kasi walang mangyayaring pakikipagtalo kung hindi ka magpipilit na, enough, na naibigay mo yung punto mo. So mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko lang sabihin, malaki ang magiging problema kapag ka meron pong haughtiness, pagka high-minded po tayo mga kapatid. Kaya ang nais ko pong ituro sa bawat isa, acknowledge the man of God. Self-serving, ikaw ang pastor dito? No! Naglagay na nga tayo ng resident pastor dito eh. Si PNG na po ang resident pastor natin dito. Ibig sabihin, hindi ako permanente rito. Pero yung turong ito, permanente po yan mga kapatid. At ito ang dapat nating i-apply. Acknowledge the man of God. Okay? The anointing of God, the authority given by God, mga kapatid, the advice, and the accountability. Kilalanin niyo po na siya yung may pananagutan as they that must give account. Kaya pala eager ang mga pastor, kasi pag nagpastor ka, hindi mo po pwedeng sabing wala kang pakialam sa miyembro mo. Pag pastor ka, isusulit mo sa Diyos yung mga miyembro mo. Kaya mga kapatid, doon ako eager kung bakit alagang-alaga po kayo. Kahit nasaan ako, kahit anong oras po yan, hanggat kaya ko, kumukonekta ako. Why? Because I am accountable to you. Amen? Kaya pag may magandang nangyayari sa inyo, isa ako sa masaya. At syempre, pag may hindi magandang nangyayari sa inyo, isa ako sa lumuluha. Isa ako sa nasasaktan. Diba? Pero kapag alam mo, na iniayos ng Diyos ang buhay, nagagamit ng Panginoon, sa part ko, sarap humarap sa Diyos. Diba? Kasi nga, for what is our joy or hope or crown of rejoicing are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming, for ye are our glory and joy. Opo, mga kapatid. Pagka nakikita ko po yung mga pastoral staff natin, kung paano sila nagagamit ng Diyos, hindi para magyabang, pero ang sarap sa puso. Ang sarap sa puso. Ang sarap sa puso na may evangelist tayo dito sa church. Ang sarap sa puso na meron tayong talagang pastor sa mga bata dito sa church. Ang sarap sa puso na talagang yung mga workers natin, grabe, ang sisipag po na makikita nyo sa Bible study, mga kapatid. Diba? So yung mga members na kung saan talagang very eager, sarap at saya ng puso ng pastor, kasi alam kong mananagot ako sa Diyos. Sa usapan pong pananagutan sa Diyos, dalawang bagay yan eh. Yung magbibigay sulit at gagantimpalaan. Diba? Ang ibig sabihin, yung pananagutan mo at yung gagantimpalaan ka ng Panginoon. Hindi kami para parusahan ng Diyos, pero ang sentro po, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. 1 Peter chapter 5, verse number 4. Kaya po, alam yung ginagawa po namin, ako personally, going here yung Tokyo Bible Study Group, mga kapatid, hanggat kaya ko po yan. Saturday night, yung Korea Bible Study Group. Diba? So, yun po, yung sa London natin, at saka yung mga ilang mga ministeryo natin, plus na pa, na dahil yun ang atas ng Panginoon sa akin, may mentoring pa nga po tayo sa mga council ng People's Baptist Church, sa panguna po ni Bishop Andaya, and then, tulad nung ginagawa po natin sa Victory, lahat yun, mga kapatid, sulit yun eh. Kasi, pagharap mo sa Panginoon, sa magandang mangyayari sa church, yun ang katuwaan ng pastor. Diba? Yung gift, okay po yun. Diba? Wala namang pastor na hindi magpapakatotoo na pagka niririgaluhan ng miyembro, masaya. Pero more than your gift, it is your growth. If the members are growing, the pastor is so much fulfilled. Very fulfilling pagka nakakakita ka ng mga, subukan nyo lang po kumbaga sa idea ng throwback, subukan nyo lang po kung ano kayo nung nagsimula. Ang living water sa pangkalahatan, bago po tayo nagkasama-sama, nasa anong kalagayan po ang church na ito? Ngayon, hindi lang kayo nag-grow. Dito po sa gawain natin, nag-expand pa po kayo mga kapatid. Yan po ang saya sa puso. Kaya I hope na ngayong umaga, nagkaisa-isa tayo ng puso, huwag tayong gumaya kay King Uzziah. At ito, pakiusap ko sa inyo, sana kahit dumating sa point na hari ka na, kilalanin mo pa rin ang lingkod ng Panginoon. Acknowledge still the man of God. Tumayo po tayong lahat.
Tutugtog po sa himig ng paanyaya.